Ayun, good morning. As promised, no, gagawa tayo ng part 2 ng ating review sa Dongfeng Nano Box. So, idagdag ko lang from last time, nasabi ko sa inyo yung regarding dito sa DTE, no, distance to empty. Yung estimation nga niya ng range, kung ano yung range na makukonsume niya before going to Lobat. So, hindi ko rin nabanggit no last time na kapag tinanggal mo yung eco mode, nagbabago rin yung DTE. So, tanggalin ko yung eco mode. Ayan no, mapapansin nyo, nag-minus siya ng around 13 kilometer din no. So, yun nga no, sinabi ko na last time na pag tinanggal nyo yung eco mode, matic yan. Para na rin siyang turbo mode no, or sports mode sa ibang electric car. So balik ko lang yung eco mode niya. Ayan, nag-increase ulit from 315 naging 328 km yung range na estimated niya. Ayun lang, so proceed tayo sa speed testing para lang malaman din nyo yung power ng isang electric vehicle no? Hindi naman sila nagkakalayo. In few seconds lang bumibili siya ng around 60 km per hour to 80 km per hour. In less than 10 seconds siguro baka kaya pa ngayon 100 pag non-eco mode. Pero right now, since na wala tayong road na pwedeng matest yung bilis ng isang non-eco mode, so itatry ko lang muna yung eco mode para for safety reason. Sige, proceed tayo sa speed testing. Ayan, from 0 kaya na mag-compute kung gaano siya kabilis mag-respond no? So ayan, start tayo. In few seconds lang, ganyan nakabilis agad yung electric car natin no? Eco mode pa yan. Hindi ako muna gagamit ng non-eco mode no, yung turbo mode niya kasi masyado may clean road test drive. So ayan lang. Okay guys, tuloy lang natin yung pagbablog ng Dongfeng Nano Box. So right now daming humps dito nung galing ako sa school ng anak ko. So isa sa magandang din no, feedback ko sa Dongfeng, napaka-smooth ng suspension. Ayan po. So halos di ko maramdaman yung usual na uga sa mga matitigas sa suspension, like yung sa mga previous na nagamit ko sa sasakyan. So ayan, katulad yan, may humps. Yung ramdam ko yung kalog is smooth lang, hindi katulad ng iba. So ligo tayo rito. Ito may humps ulit. Napakadaming humps pa. Ayan, okay. Rest naman natin uphill no. Diretso tayo sa loob ng UP. So mapapansin nyo rito yung road is pataas to, pag kanan ko dyan. So ayan, gusto ko lang pakita no, kung nagtatanong ko kung kaya umakyat ng Tagaytay ito o Baguio. So eto, panis to, yung pataas na yan. Makapansin nyo, hindi ka bibitiin yung usual na apak ng accelerator. Kahit ihato mo pa yan, walang kabitin-bitin yan, paakyat. Pwede ka pa overtake sa mga usual na sasakyan na nasa pa yun sa Bocal Bypass So isa din sa mga advantage ng electric car yun. Ayan, ayan yung paakyat. So dito na tayo sa tuktok na walang kahirap-hirap. So ito naman, pababa na. Makita ko lang no, kung paano gumagana yung regen braking. So ngayon, papasok siya ng baterya. Ayan, no? Hindi ako maapak ng accelerator. Yung battery niya no, nagcha-charge back. So walang apak sa accelerator, charge back ang battery. Yung dyan na gumagana yung parang sinasabi din ng regenerative braking. So yan yung observe ako sa battery. So another humps na naman dito. Oops, tatapos na yung bababa natin. So
Pansin yung araw ng battery nagbago, palabas na ulit. So ibig sabihin, kukonsumo na siya ng baterya dahil umapak na ang accelerator. So yun. Okay guys, kakaliwa ako dyan sa kanto, no? Paakit yan ng Bukal Bypass Road, no? Papuntang Turbina. So nandito tayo sa Calamba. So para lang sa mga nagtatanong kung kaya bang pumanik, hindi ba nahihirapang pumanik ang sasakyan to, papakita ko lang sa inyo. Alright, sige, let's go. So guys, nandito na ako sa Bukal Bypass Road, no? Mabilang ako saglit. Tapos actually may nakita na ako na isang part. Pinan ko lang ulit yung camera. So mapapansin nyo dito sa Bukal Bypass Road na pataas din to. So medyo nag-iingat lang ako kasi hindi ako nakatingin sa camera, nakatingin naman sa road. Pasensya nyo, nagkuha ako for safety reason. Dapat safety first tayo. So yan, mapapansin nyo napapanik yung road na yan. Dapat yung hatak na to babagal ka, no? Pero ito pwede ka pang hilahin, pwede ka pang tumulin na walang kahirap-hirap. So yan, up to 60 yan, kayang-kaya niya yan, kayang-kaya mong overtake. So malalaking sasakyan ito, makakasabay natin almost pagdating sa hatakan, hindi dahil lalayo sa kanila. So nakaranas na rin ako ng ng maliliit na sasakyan like yung Celerio na gamit ko na mangit ko. Ayun, pag medyo hirap din, pati yung Avanza ko na automatic, hirap din sa pagpanikan. Pero may experience dito sa mga electric vehicle, walang kahirap-hirap. So akyat, overtaking, basta libre, hindi ka dito mahirapan, very responsive. Even na kahit puno pa kayo. So siguro set na lang siguro para another video, puno kami, kamusta yung response niya pagpapanik. Kasi may nagtatanong na viewer kung kamusta siya pag puno, di ba hirap. So sa tingin ko hindi naman, kayang-kaya naman yun ng electric cars. Katulad na itong Brompton Nanobox. So ayan, meron na naman isang area papanik. Nakita ko lang ulit na hindi siya nahihirapan, no? Kahit matarik, may isa kong clip galing sa Las Bañas, mabalik ng bundok, hindi naman ako nahihirapan. Let's see. Kumano natin overtake. May 73 pa yun ito. 70 tayo. Pero kaya yung overtake guys, papanik yan, ha? So hindi ako nahihirapan. Patuling siya. Around 70 takbo ko. So ayun. So that's it. I think hanggang dito na lang yung panikan nito. Ayun. So kahirap-hirap patuloy. Dito eh. So ayan lang. Okay. So guys, exit tayong Calamba. Naka-eco mode ako. Ang galing ko ngayon from zero para makita niyo kung gaano katulin din. Tanggalin natin eco mode, katulin tayo. So tingnan natin kung yan. So hindi ka bibitinig yan. Yung 18, napakabilis niyang i-achieve. So ayan, observe yan na in terms of speed, although ang maximum na low is 105 lang. Okay na tayo doon, walang problema sa speed. Yung speed limitation niya na hanggang 105 lang, minsan nagiging 100 plus pa, 105 plus pa. No need to speed up kasi yung limit lang naman sa SLEX is 100 eh. So for me, yung speed limitation is just fit for our road, no? So dito sa Pilipinas, even sa Skyway nga, di ba, limited to 80 lang yan. Pagdating pa dun sa connecting ng Skyways, 60 lang din yung speed limit. So you don't need to speed up to 120. Mahuhuli lang ikaw. So sa ngayon, I'm very satisfied sa response ng box natin.
speed up to 100 kung gaano niya katagal i-achieve. Feeling ko kasi less than 10 seconds kaya niya yun. Basta wala pa akong proof. Siguro pag ano na lang, pag maluwag yung road, busy road pa kasi ngayon eh. Yung expressway, maraming sasakyan, delikado. So ngayon, pinapakita ko lang yung tulin ng nanobox. Wala tayong magiging problema dyan. Yan lang. Salamat. Yan. Subukan natin mag-test drive sa Calax papuntang Santa Rosa, Mount Plaza exit. Magpapakabit ako ng sticker para meron na akong RFID papuntang NLEX doon. Mapapansin nyo guys, ang workaround ko pala doon sa pinaka-ayaw kong uncomfortable para sa akin yung sa tuhod ko. Tinigyan ko lang siya ng timpo. So ayan, kasi medyo masakit pag medyo matagal na yung driving. Hindi naman masakit pero tolerable naman, pero sa akin kasi uncomfortable lang talaga. Mas parang masarap siya kung meron siya parang soft cushion na pwedeng mailagay. Ayan lang. So ayan, nakabitan na tayo ng RFID. So pwede na tayo sa NLEX, SLEX, Calax at papuntang Baguio. So ayan, from 0 start tayo ng 0. Andar na ako. So guys, simula tayong 0. Tinanggal ko na eco mode. Tingnan natin kung gaano katagal. Kaya na magbilang ko ilang segundo, habot tayo ng 100. Road test tayo dito sa Calax. So I'm not sure kung how many seconds na tayo. Naka 100 na tayo. So ganyan. Pinamax ko lang yung speed niya sa Calax. So technically yun na yung pinaka-max ko. So far I'm good. Tama na yung testing. Delikado. Biglang may marurot din dito or makabawan. So ayan. Ganon. Yan, pinakamatuloy niya ni Nanobox. Dito ko siya na-test sa Calax. So after may pasok ako 2 o'clock. Hindi ko lang alam kung maabot tayo ng 2 o'clock sa labang 1:39 na. So speed up tayo. So ayan, wala tayong problema sa speed up sa Dongfeng Nanobox natin, no? Or any electric vehicle. Sigurado ako matulin yan. Sapat lang yung mga limitation na 100 to 105 km per hour. Kasi hindi naman tayo nakakatakbo ng more than that. Mag 120 ka, bawal din naman. So para sa akin, maganda na rin may limitation yung mga EV natin. Not unless talaga yung mga syempre yung mga strip nila yung mga nangangarera, ganyan, pangarera yung buko nila. Maraming matulid. So magastos ka nga lang ng malaki din. Pero for a family car na katulad ng Nanobox is just enough for 105 na limit. It serves the purpose naman to serve my son, my kids, daughter ko. So saka mostly si wife naman ang hahawak nito. Actually nangyayarap nga na ako sa kanya. Ayun, yun lang. Stop ko na to. Thank you. Ayan, nearing Mount Plaza na exit na tayo. So bumagal na tayo pagdating dito sa dulo. So non-eco mode, naka-turbo or sports mode tayo. Kung nag-consume siya ng din, no? Ng 3% battery. From 82 kanina, naging 79% na, no? So magastos talaga pag pag sports mode ka or yung matulin ka. So ngayon, babalik ko na siya sa eco mode. Guys, ito nga pala yung pindutan ulit, no? Eco mode. Yan, eco na siya. Yun lang din yung medyo alangan yung yung button ng sports pati eco mode niya, no? Medyo nasa baba siya. So dito. So minsan pag siyempre hindi ka pa sanay, ikakapay mo yan. Nakatingin ka sa road. Din siya, parang hindi siya comfortable na ikakapay mo pa sa baba.
At unlike siguro yung button mo within the steering wheel lang, or banda rito lang sana yung button ng sports mode or eco mode, mas maganda sana. So yung medyo dudukutin mo pa sa bandang baba, yun lang yung medyo uncomfortable din dito sa model ng Nanomax. So yun lang yung feedback ko. Alright, thank you.